Joel 1, Magandang Balita Biblia. Pagdadalamhati dahil sa pagkasira ng pananim. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Joel na anak ni Petuel. Makinig kayo, matatandang pinuno, pakinggan niyo ito, lahat ng nasa Huda. May nangyari na bang ganito sa inyong panahon, o sa panahon ng inyong mga ninuno? Isalaysay niyo ito sa inyong mga anak, upang maisalaysay naman nila ito sa magiging mga anak nila. At sila ang magsasabi nito sa kasunod nilang salinlahi. Pinagsawaan ng laksalaksang balang ang mga pananim. Kinain ng sumunod ang natira ng una. Gumising kayo at tumangis, mga maglalasing. Umiyak kayo, mga manginginom. Sapagkat wala ng ubas na magagawang alak. Sinalakay ng makapal na balang ang ating lupain. Sila'y mapangwasak at di mabilang. Parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Sinira nila ang ating mga ubasan. At sinalanta ang mga puno ng igos. Sinaid nila ang balat ng mga puno, kaya't namuti pati mga sanga. Tumangis ka, bayan, gaya ng isang dalagang nagluluksa, dahil sa pagkamatay ng binatang mapapangasawa niya. Walang butil o alak na maihahandog sa templo ni Yahweh, kaya't nagdadalamhati pati mga pari, dahil wala silang maihandog kay Yahweh. Walang maani sa mga bukirin, nagdadalamhati ang lupa, sapagkat nasalanta ang mga trigo, natuyo ang mga ubas, at nalanta ang mga punong olibo. Malungkot kayo, mga magsasaka. Umiyak kayong nag-aalaga ng mga ubasan, trigo at sebada. Sapagkat lahat ng pananim ay pawang nasalanta. Natuyo ang mga ubasan, nalanta ang mga puno ng igos. Ang mga punong granada, palma at mansanas, lahat ng punong kahoy ay natuyo, at nawala ang kagalakan ng mga tao. Magluksa kayo at tumangis, mga paring naghahandog sa altar. Pumasok kayo sa templo at magdamag na magluksa. Walang trigo o alak na naihahandog sa inyong Diyos. Utos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tipunin niyo ang mga tao. Tipunin niyo ang matatandang pinuno, at ang lahat ng taga-Huda, sa templo ni Yahweh na inyong Diyos, at dumaing sa Kanya. Malapit na ang araw ni Yahweh, ang araw ng pangwawasak ng makapangyarihang Diyos. Di ba't kitang-kita natin ang pagkasira ng mga pananim, at ang pagkapawi ng kagalakan at kasiyahan sa templo ng ating Diyos. Hindi sumisibol ang mga binhi sa tigang na lupa, walang laman ang mga kamalig, at wasak ang mga imbakan, sapagkat ang mga trigo ay hindi sumibol. Umungal ang mga baka, sapagkat walang mapagpastulan sa kanila. Gayon din naman, ang mga kawan ng tupa ay wala na ring makain. O Yahweh, dumaraing ako sa iyo, sapagkat natuyo ang mga pastulan. At ang mga punong kahoy ay parang sinunog ng apoy. Maging ang mga hayop sa gubat ay dumaraing sa iyo, sapagkat natuyo rin ang mga batis, at ang pastulan ay parang tinupok ng apoy. Joel 2, Magandang Balita Biblia. Ang mga balang nababala sa pagdating ng araw ni Yahweh. Hipan ninyo ang trompeta sa Sion, at ibigay ang hudyat sa banal na bundok ng Diyos. Manginig kayong mga taga-Huda, sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Ito ay makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong kapaligiran, at lilitaw ang napakakapal na balang, tulad ng paglaganap ng dilim sa kabundukan. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon, at hindi na mangyayari pang muli maging sa darating na panahon. Nilalamon nilang tulad ng apoy ang mga halaman. Parang halamanan ng Eden ang lupain bago sila dumating. Ngunit naging malungkot na ilang ng kanilang iwan, wala silang itinira. Parang mga kabayo ang kanilang anyo, waring mga kabayong pandigma kung sila'y tumakbo. Kapag dumaraan sila sa ibabaw ng mga bundok, ang ingay nila ay parang rumaragas ang karwahe, parang tuyong damo na sinusunog. Nakahanay sila, tulad ng isang hukbo na handang makipagdigma. Habang sila'y papalapit, nasisindak ang lahat, namumutla sa takot ang bawat isa. Sumasalakay sila, gaya ng mga mandirigma, inaakyat nila ang mga pader gaya ng mga kawal. Walang lingon-lingon silang sumusugod. Walang lumilihis sa landas na tinatahak. Lumulusot sila sa mga tanggulan, at walang makakapigil sa kanila. Sinasalakay nila ang lunsod, inaakyat ang mga pader, pinapasok ang mga bahay. Lumulusot sila sa mga bintana, gaya ng mga magnanakaw. Sa pagdaan nila'y nayayanig ang lupa, at umuuga ang langit. Nagdidilim ang araw at ang buwan, at pati mga bituin ayaw nang magliwanag. Parang kulog ang tinig ni Yahweh, kung mag-utos sa kanyang hukbo. Ang mga pangkat na tumatalima sa kanya, ay marami at malalakas. Nakakapangilabot ang araw ni Yahweh. Sino ang makakatagal dito? Panawagan upang magsisi. Gayunman, sabi ni Yahweh,
Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Maaaring lingapin kayong muli ni Yahweh na inyong Diyos, at bigyan kayo ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan niyo siya ng handog na pagkaing butil at alak. Hipan niyo ang trompeta sa ibabaw ng bundok ng Zion. Tipunin niyo ang mga tao at ipag-utos niyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin niyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin niyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga pari, tumayo kayo sa pagitan ng altar at ng pasukan ng templo. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Yahweh. Huwag mong hayaang kami hamakin at pagtawanan ng ibang mga bansa, at tanungin nasaan ang inyong Diyos. Pinanumbalik ng Diyos ang kasaganaan sa lupain. Pagkatapos, ipinakita niya ang malasakit niya sa lupain, at naawa siya sa kanyang bayan. Ganito ang kanyang tugon, bibigyan ko kayo ngayon ng butil, alak at langis, upang kayo'y mabusog. Hindi na kayo hahamakin ng ibang bansa. Paalisin ko na ang mga hukbong waring buhat sa hilaga. Itataboy ko ang iba sa disyerto. At ang mga pangunahing hanay nila, ay itataboy ko naman sa dagat sa silangan. Sa dagat sa hilaga naman ang nasa hulihan. Aalingasaw ang baho ng kanilang mga bangkay. Lilipulin ko sila dahil sa lahat ng ginawa nila sa inyo. Lupain, huwag kayong matakot. Kayo ay magsaya't lubos na magalak, dahil sa lahat ng ginawa ni Yahweh para sa inyo. Mga hayop, huwag kayong matakot. Luntian na ang mga pastulan. Namumunga na ang mga punong kahoy. Hitik na sa bunga ang igos at ang ubas. Magalak kayo, mga taga-Zion. Matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinaulan niya ng sapat sa taglagas, at gayon din sa taglamig. Tulad ng dati, ulan din sa tagsibol. Mapupuno ng ani ang mga giikan. Aapaw ang alak at langis sa mga pisaan. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo. Nang pinsalain ng katakot-takot na balang ang inyong mga pananim. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain, at kayo'y mabubusog. Pupurihin niyo si Yahweh na inyong Diyos, na gumawa ng mga kahangahangang bagay para sa inyo. Hindi na muli pang kukutyain ang aking bayan. Kaya nga malalaman niyo na ako'y sumasa inyo, at akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Hindi na muling hahamakin ang aking bayan. Ang araw ni Yahweh at ang kanyang espiritu. Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki, at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu, maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Magpapakita ako ng mga kababalaghan, sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may ilang makakatakas sa bundok ng Zion, at ang aking mga pinili makakaligtas sa Jerusalem. Joel 3. Magandang balita Biblia. Hahatulan ni Yahweh ang mga bansa. Sinabi ni Yahweh, pagsapit ng araw na iyon, pasasaganain kong muli ang Huda at ang Jerusalem. Titipunin ko ang lahat ng bansa, at dadalhin sa libis ng Jehoshaphat. Doon ko sila hahatulan, ayon sa ginawa nila sa aking bayan. Pinangalat nila sa iba't ibang bansa ang mga Israelita, at pinaghati-hatian ang aking lupain. Nagpalabunutan sila, upang magpasya, kung kanino mapupunta ang mga bihag. Ipinagbili nila ang mga bata bilang mga alipin, upang ang pinagbilhan ay ibili naman ng alak at ibayad sa mga babaeng parausan. Ano ang ginagawa niyo sa akin, kayong mga taga-Tiro, Sidon at Filistia? Sinusuhulan ba niyo ako bilang kapalit ng isang bagay? Kung gayon, mabilis ko kayong gagantihan. Kinuha ninyo ang aking pilak, ginto at mga kayamanan, at dinala ang mga ito sa inyong mga templo. Binihag ninyo at inilayo sa kanilang bayan ang mga mamamayan ng Huda at Jerusalem at ipinagbili sa mga Griego. Pauwiin ko na sila mula sa mga dakong pinagtapunan niyo sa kanila. Ipararanas ko naman sa inyo ang ginawa niyo sa kanila.
ipagbibili ko ang inyong mga anak sa mga taga-Huda, upang ipagbili naman nila sa mga Sabeo. Iyan ang sinabi ni Yahweh, ipahayag mo ito sa mga bansa, humanda kayo sa isang digmaan. Tawagin niyo ang inyong mga mandirigma, tipunin niyong lahat ang inyong mga kawal at sumalakay kayo, gawin niyong tabak ang inyong mga araro, at gawing sibat ang mga panggapas. Pati ang mahihina ay kailangang makipaglaban. Pumarito kayo agad, lahat ng bansa sa paligid, at magtipon kayo sa libis. O Yahweh, ipadala mo ang iyong mga hukbo. Kailangang humanda ang mga bansa, at magtungo sa libis ng Jehoshaphat. Akong si Yahweh ay uupo roon, upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama, gapasin niyo silang parang uhay. Sa panahon ng anihan, durugin niyo silang parang ubas sa pisaan, hanggang sa umagos ang katas. Libo-libo ang nasa libis ng Jehoshaphat. Hindi magtatagal at darating doon ang araw ni Yahweh. Hindi na magliliwanag ang araw at ang buwan, at hindi na rin kikislap ang mga bituin. Pagpapalain ng Diyos ang kanyang bayan. Dumadagundong mula sa bundok ng Zion ang tinig ni Yahweh. Mula sa Jerusalem ang kanyang tinig ay naririnig. Nanginginig ang langit at lupa. Subalit ipagtatanggol niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, O Israel, na ako si Yahweh, ay iyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Zion, ang banal na bundok. Magiging banal na lungsod ang Jerusalem. Hindi na ito muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, mapupuno ng ubasan ang mga kabundukan. Bakahan ang makikita sa bawat burol. At sasagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ni Yahweh ang isang batis. Nadidilig sa libis ng Sitim. Magiging disyerto ang Egipto. At magiging tigang ang lupain ng Edom. Sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda, at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi, paparusahan ko ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman, at ako ay mananatili sa bundok ng Zion.